Good morning, guys. Good morning. Ano? Say good morning. Ay, hello. Nag siya. Ay, Ate Meg, good morning. Nandito kami nag-vlog. Nag-vlog, yeah. So, guys, nandito kami ngayon sa Royal Mount. Nag-vlog kami ni Madam. Sino? Tell me. Dito ka lang. Mamaya ako sumagot ng phone. Nag-vlog tayo eh. Kasama ka rito. Gusto umalis eh. So, diyan ba sa Pilipinas gusto kong malaman kung nabalitaan ninyo yung Sanay lang kaya. doon sa Dumaguete, yung pangalan niya Sim, Estonian citizen siya. Nakapag-asawa siya ng Pilipina. Tapos meron silang anak na lalaki, so almost 1 year old na siguro, or I would say 10 months old, 11 months old. Naakusahan siya sa Pilipinas ng harassment or kasi ang pangalan ng vlog niya is pro-life traveler sa Dumaguete, Estonian citizen siya. Ngayon may mga kumatok na pulis sa bahay nila. Tapos pumasok yung mga pulis siyempre sa bahay na meron silang warrant of arrest. So, pumasok sa bahay, kinukuha yung mga yung mga kanyang documents, yung kanyang computer, camera, lahat. Tawagan kita mamaya. Kasi itong vlogger na to, this is si Sim, ang pangalan niya Sim. Risoko ata ang apelido niya. At balita kayo sa Pilipinas siya, no? Nahuli siya? Nahuli siya, pumasok yung mga pulis sa bahay niya. Kasi nga, meron siyang asawa na. Pero yung vlog niya is about yung mga babae na hindi ko alam kung girlfriend niya yun o mga kaibigan niya o binabayaran niya. Para mag-post siya, para mag-post ng nakaano sila nakabikini. Okay lang naman yun kung wala kang asawa. Pero bilang tao may asawa, parang ako, mag-vlog akong ganito, may kasama akong malakabiting. So, siyempre, asawa ko magagalit. So, tapos merong atang mga babae doon ng mga 14 years old, 15 years old. Palagi na tinatanong, how old are you? Which is parang weird, no? Para sa lalaki na kung may makita ako kabata, tatanungin ko kung ilang yung taon. Weird, di ba? Na tatanong ako ng ilang taon na yung bata. Tapos meron siyang pinukat doon na babae. Ang sabi niya 18 years old, pero she look like 15 years old, man. Nilift niya ng gano'n. So, Una-una, why would he touch? He has no right na yeah, ang problema nga doon, someone, guys, meron siyang hinahawakan na buhok. Pinupo niya yung buhok. Tapos hinahawakan niya yung dip-dip na may name tag, ginagano niya. Hinahawakan niya yung braso. Tapos nga, most of the time, pupunta sila guys sa Sapa, Ilog, mga falls, nakaka-bathing suit yung babae na parang medyo kahit ako doon pala red flag na bilang Pilipino, nababasusan ako sa ginagawa niya sa mga kapwa Pilipino natin, mga Pilipina. Kasi may asawa ka na eh. Kahit wala kang asawa, you're not supposed to touch anybody. Yeah, kung wala ka naman, tama ngayon. Kung girlfriend mo, okay lang. Ngayon, kung hindi mo girlfriend, hindi ka dapat siguro yung mga Pilipina, at the time hindi makapag-complain. Kasi kailangan nila ng pera. I think binabayaran niya yung mga Pilipino niya para makasama niya mahal doon sa vlog niya na naka-bathing suit. Kasi yung una-una okay siya, kaya ko siya pinapanood. Maganda intention niya, wala siyang ganun na mga babae na naka-bathing suit. Pupunta siya sa Pilipinas, naghanap siya ng pangasawa niya, una. Pangalawa, ang vlog niya is yung interaction niya sa mga tao maganda. Tapos kung kailan siya nakapag-asawa, ang pangalan ng asawa niya si Julina, na taga Dumaguete, guys. I think at the time she's like 23 years old na pangasawa niya. Ngayon 25 na siya, so it's been 2 years na nasa Pilipinas ata. Yung si Sim, yung pro-life traveler, panoorin niyo guys. So, ayun nga, parang marami na nag-complain. So ngayon, yung sinabi ko sa'yo, yung tinawag sa'yo, yung bawal na mag-stay, yung mga tao sa Dumaguete, ayaw na siya doon mag-stay. Ano siya? Ano tawag doon? Ang tawag dito? Yeah, so
Sabi doon sa ano, may tawag eh. Parang yung grata persona, parang Grata persona, Parang ganun. ayaw na sa kanya doon sa hindi na Dumaguete. siya welcome. Hindi na siya welcome doon sa Dumaguete. Ngayon, hindi ko lang alam kung hindi na siya welcome sa buong Pilipinas o doon na sa lugar na yun. Kasi kung titinan nyo, kawawa yung asawa niya at saka yung anak. Kasi may anak silang 10 months pa, 11 months old. Well, kasi, you know, for every, action na ginagawa mo, may repercussions yan. So, kung nung una, nagawa niya na hindi siya, walang nagreklamo sa kanya, may ngayon, yung mga taong nanonood sa kanya, teka muna, this is not right. Pinagkakakitaan mo yung mga kababayan namin mga Pilipina, tapos nababastos, yun ang pinaka Tama. Yun ang pinakang ayaw ko rin doon. Nung umpisa lang. nababastos siya. Nung nakapag-asawa siya, nag-start siya magbastos na. At tingin ba niya dahil napupul nakakuha siya siya ng- ng Pilipinang napangasawa, lahat ng babae na matikuhan niya at kawakan niya, gugustuhin siya. Right. Keep saying. Wow. Gusto ko lang siya. So, mali yun, mali. So- kahit saan kang lumutik na. Yeah, yun nga guys. Tinay ko lang kung nagre-record siya kasi minsan itong camera bigla namamatay. No? So mali yung ginawa niya, yung whole life traveler, no? Parang niya si Estonian citizen siya. So ang pangit dito, kawawa talaga yung ngayon yung kung So, mapapaalis nasaan na siya ngayon? kung mapapaalis siya sa Pilipinas, guys, ang mangyayari, kawawa yung pamilya. Siyempre hindi natin alam kung okay lang naman siguro kung papaalis siya, baka pwede siya magtrabaho back sa kusang sa Europe. Mapadala niya yung asawa niya, esposo niya. Pero the reason nga na umalis siya sa Estonia kasi ayaw niya na sa Estonia. Pero Gusto niya sa tingnan mo, gusto niya sa Pilipinas. Gusto niya sa Pilipinas, pero nambabastos naman siya ng... Diba? Yeah. Mali So- yung pinagkakakitaan niya yung mga Pilipina na babastusin niya. Yeah, yun, so... Underage pa. Yun, so... Ang Ang pangit lang tawag kasi... dyan, BAUSI, di ba? Violence, parang gano'n, against women and children. Against women no? and children. No? So talagang pumasok yung mga polis, nagulat din siya. So bigla na lang ang balita. Kasi actually, ang lakas ng vlog niya. No? Ang daming nanonood sa kanya, 24,000. Yung una okay niya eh. Katulad nga, yun ang napasabahan na hindi ko alam ba't nakahawak siya. Which is yung mga problema sa ating Pilipino, okay magdal sa akin. No? Yung mga Pilipina na sana dyan sa Pilipinas na makakapanood ito. Pag may mga foreigner guys, huwag mo yung hawakan kayo, no? Or ipupo yung buhok, no? Hawa kasi ganun ang ginagawa niya, no? Itatouch kayo kahit ganun. Pwede karapatan ninyo guys na magalit, no? Sa Pilipinas, please, di ba? Kasi bilang Pilipino, nagalit din ako sa kanya na why this guy nag-umpisa siya ng mga hawak kahit ganun lang sa dibdib o ganyan. Mali eh, di ba? That's harassment. Yung mga Pilipino natin, hindi sila makapag-complain for some reason. Dito kasi yung babae, guys. Pag ginawa ka mo na gano'n, halimbawa ako, bigla akong kinausap, tapos bigla akong mahawak. Pwede akong makulong, di ba? No. Pwede ako i-complain, tapos may camera sila. Bawal na bawal dito. Which is, alam niya yun na bawal. Hindi ko alam ba't niya ginagawa sa Pilipinas. You know? Malungkot ako para doon sa pamilya, pero tama yun nangyari sa kanya. Kasi nambabasa siya ng mga kapwa Pilipina natin. Yung mga kapwa Pilipina na hindi nga dapat na hinahawakan mga nila. Kasi mali. Ano ba yun? May asawa na siya eh, di ba? Yun nga, yung asawa din naman niya, hindi ko alam kung pinapanood niya. Alam ba ng asawa niya? Yun nga, ang tanong ko, alam ni Julina, yung asawa niya, na 25 years old nata, 24, 25. Kung yung ginagawa niya. Pero I'm sure, pinapanood din niya yung vlog no, sa bahay. Hindi ko alam ba't tinahayaan yung asawa niya na mag-post beside, nandun sila sa ilog, is babae na nakabiting suit. Hindi ko alam ba't tinahayaan niya. Yun nga, siguro dahil ang rason din dun, is making money. He's Kasi making yung mga, money. siguro yung mga nanonood din sa kanya na taga ibang bansa, di ba? May mga edad na, or gusto yung ganong klase na pero mali. He's earning at the expense of violating yung mga babae sa Pilipinas. Mm. Hindi yun. Yeah. So mali na yun. So di natin alam kung ano mangyayari no, kung magpa-vlog pa ba siya sa Pilipinas. Pero hindi na siya Dumaguete kasi hindi na siya welcome na ron. Ay, yari siya. Persona non grata yun yun. So hindi na siya pwede ron. Not welcome. Persona non grata parang. Persona non grata. Parang ganun. I could be wrong. Tama niyo kung yung mali. Most of the
time, mali-mali ako. Inaano ko naman. Ayun, so... Yun nga, di ba? Tama, persona non grata. Is no Tapos, longer ano ibig welcome. sabihin? Basahin mo yung personal Yung persona ng non grata, yun na nga hindi na welcome yung isang tao o certain place. Hindi na siya unacceptable siya. Kumbaga, Okay. may declaration na Yeah. no longer welcome. Yun, ganun. Yeah, so yun nga, no? Ang kawawa ngayon, syempre, yung buhay nila 360, no? Yung pag nawala siya. Kaya nga siya nagpunta ng Pilipinas kasi gusto niya na mamuhay ng ibang lugar kaysa doon sa Estonia. Pero now, kung mangyayari, ipapaalisin sa Pilipinas, ano mangyayari doon sa pamilya? Is he going to, yan ang tawag doon ba? Is he going to, pag na-deport siya, hindi na siya pwede sa Pilipinas, is he going to i-sponsor yung asawa niya at anak niya o papabayaan niya, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari kasi kung papabayaan niya, kawawa talaga kasi may bata, may anak na sila ng isa. At kawawa din naman si Julina. I'm sure si Julina siguro kinakausap niya na stop doing that, pero siguro dahil nga kasi kumikita talaga yung vlog niya, 25,000, 30,000. Ang daming views guys, ang daming nanonood. Kasi nung una naman talaga maganda yung intention niya. Nung huli na lang siguro, maraming mga westernized na Patreon niya. Patreon yung mga... Patrons. Patreon, ano ba? Patrons? Yung mga Okay, tumatakil patrons. sa kanya, diba? So may mga patrons na nagbibigay sa kanya ng pera na punta mo yung ganitong lugar, gawin mo yung ganyan. Siguro may mga patrons doon ng mga... Well, you know, gusto makakita ng mga Pilipina na nakabikini. Sinadjust siguro sa kanya na gawin mo yan. Ginawa naman niya. Umpisa na nakapag-asawa, kailan pa siya nakapag-asawa, doon niya ginawa yun. Kumikita siya lalo ang daming nanonood ng mga sa kung sino kung mga taga-sama yung mga patrons niya. Yun ang nangyari guys, no? So, ayun, ang hirap ng sitwasyon niya. No? Talagang pinasok kasi napanood namin, no? Pinasok talaga ng... Napanood mo? Talaga? Nagawa Kasi niya pang vlog talaga? hindi siya nag-vlog, may nagbablog na pulis na taga-immigration na tayo. May nagbablog talaga siya. Habang ginagawa nung pati yung pagka-prep doon sa pulis bago pumasok kasi baka maglagay ng mga ano. Talagang ang step by step, ano, andun din yung mga barangay kasi pag siyempre sa Pilipinas, kailangan may barangay, di ba? Bago ka pumasok sa isang tao. Kasi pag hindi, illegal yun. Di ba? Dapat talaga ang mga pulis kinukontak ang barangay. Pero may warrant sila, di ba? May warrant sila pero kailangan pa ata, pagkakaintindi ko guys, di ba? Kailangan may mga barangay para mas legal, para mas wala yung taniman, wala yung ganun talaga. Tapos i-check pa rin, di ba, yung kapwa nila ng mga pulis. Kasi uso sa atin yung naglalagay ng mga drugs, you know, yung mga tanim. Kawawa din naman yung mga tao na ginagawa ng masama, di ba? So, at least yun talagang pinakita na kinagkapan, bawat pulis yung mga pumasok pinakita. So, bago pumasok sa bahay. Talagang ang punteriya nila yung mga camera, mga SIM card, mga ano ng electronics, yung laptop, kinuha lahat. Siguro tinitingnan niya baka may porn man. Baka may porn. Baka. Yes. Baka siguro kasi yung mga babae na yung mga Pilipina, hindi mo alam, baka kasi may pera siya, binayaran niya. Di ba? Baka may porn na nangyayari. Kasi may mga nag-complain guys eh. Tsaka balita ko yung isang pinapanood ko na regular guy na Canadian sa Pilipinas. Yung kilala niyang isang Pilipina mahal. Anong nangyari is ex-girlfriend niya nilabas ng pro-life traveler si Sim. Ang ginawa niya, pumunta sila, pinatay yung camera, pumunta sa isang lugar, meron silang ginawa. So, ibig sabihin, hindi lang baka may underground ano siya. Kumbaga hindi lang yung pagpupost nila na nakabikini yung babae, kundi mapatayin yung camera, may pupuntahan, may gagawin doon sa babae. Kasi napatunayan ng regular guy, mahanap pa, pag-usap niya yung isa, na parang ex niya o kilala niya na Pilipina na yun ang ginawa nila. After nung shoot nila, yung vlog nila, ni pro-life traveler, Sim,
pinatay daw yung camera and then pumunta sila sa isang lugar and then may ginawa sila. So, Oh, no. you know, so, ulit. Dapat pala tayo timer, 15 minutes. Sige, tapos yun nga. So, yun nga guys, salamat ulit sa panonood. Ngayon ipapasyal din namin kayo. Okay? Maglilibot muna Maglilibot kami. din kami ha. Okay, thank you guys. Bye. Bye.